Pinangunahan ni na Senador Loren Legarda at Arthur Casanova, tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang pagbubukas ng exhibit. Dinaluhan din ito ng mga miyembro ng komunidad ng Remontado na sina Melinda Santa Ana ng Sitio Nayon, Tanay Rizal, Violeta Vertudes, Chieftain ng Sitio Nayon, Tanay Rizal, Herminio Mendoza, Dato ng Barangay Lumutan, General Nacar, Quezon, at Nicanor de la Cruz, at ng mga ata na sina Rene Boy Francisco ng Barangay Celestino Villasin, Cadiz Negros Occidental, Gary Consing, Chieftain ng Sitio Manara, Barangay Celestino Villasin, Cadiz Negros Occidental, Madeline Bodoso, kauna-unahang ata na nakapagtapos ng kolehiyo at kasalukuyang guro sa elementarya. Hatangkay ang wikang sinasalita ng mga Remontado na matatagpuan sa bayan ng Montalban, lungsod ng Antipolo at Tanay sa Rizal, at sa General Nacal, Quezon, nanganganib ng maglaho ang hatangkay dahil mga nakatatandang Remontado na lamang ang gumagamit nito. At hindi na ito na ipapasa sa nakababatang henerasyon, gayunman nagsisikap ang pamayanan na maitampok at patuloy na ipakilala sa kabataan ang kanilang wika at kultura sa pamamagitan ng mga programang pampaaralan at pangkatutubo. Inaasahan ding malubhang maapektuhan ang mga Remontado sa pagbubukas ng Kaliwa Dam sa loob ng kanilang lupaing ninuno. Inata ang katutubong wika ng mga ata na matatagpuan sa Cadiz, Sagay, Calatrava at Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Nanganganib na ring maglaho ang inata sa isinagawang language profiling ng KWF noong 2022 sa Sitio Manara, Barangay Celestino Villasin, Cadiz. 30 katutubong ata na lamang ang nagsabing natutuhan pa nila ang ata bilang unang wika. Sa kasalukuyan, 18 ata na lamang ang balance bilingual o marunong ng ibang wika at marunong din ng inata. Para muling mapasigla ang wikang inata, nakikipagtulungan ang mga ata sa KWF sa pamalang lalawigan ng Negros Occidental, pamalang lungsod ng Cadiz at DepEd Cadiz para masimulan ang programang Bahay Wika at Master Apprentice Language Learning. Bukas ang exhibit hanggang sa ika-10 ng Mayo ngayong taon sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado, lungsod ng Pasay. Ay kung rarapat ka man pinsan kat palatin, ay sakoy ay tanan mo nang kita yawalin. Ako may makabak na ulit-lit kay ay paano kay ramahal. Ay sakoy bayang ngarak na ilig, ay kahit mga laikit na ay namalilig-alig. Pag-aadalang ko ay rumatungkad pa natin, kaya magagusto ko ay hindi mo sundin. Salamat po. Talakpakan po natin ang ating mga kapatid na Remontado. So, gamit po nila ang kanilang wikang hatangkay sa kanilang pagtatanghal. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pagtatanghal mula po sa isang leader mula sa ata. Palabutan may kauswagan, umandok ako sa kabukiran, nag-a-star sa lintang nataupan. Kami ang mga tumandok, kami ang mga tumandok. May kinamatarong, may mamindugan, sa palaabotos may kauswagan. Kami sa kabukiran, tagaan kung sa lutang
Taang mga tumandong ikaw, taang mga tumandong. May sinuton, may kauswagan, umandong kami sa kabigilan, taga-istar sa lugar na pawaran. Pasalamat po daw kami sa yung Inaanyayahan po natin ang ating mga sila din ang nagtulong sa amin parang parang mapauswag at mapabalik namin ang aming wika. Kasi yung mga IP nila alam mas pinakalaga sa kanila yung wika. So na bilang sa IP yung nakakuha na sila sa mga gadget, dito na lang yung nakapokus, hindi na sa wika at sa kultura. So, pasalamat kami sa ilan sa wika na tinutulungan na kami parang mapabalik at mapaunlad ayos ang aming wika. Last na, Sir. Ako po ay nalulubod na tayo po ay magkasama ngayon sa okasyong ito dahil sa exhibit na ito ngayong hapon ay tinatampok ko ang ilang mga katutubong wika na ang nanganganib na pong maglaho. Kaya masaya kaming dinadala rito ang exhibit na ito at sana po ay maging kapakipakinabang at ito po ay magdulot ng ibayong kabatiran sa atin pong lahat dahil marami po tayong mga kultural na pamayanan na hindi po natin batid ang kanilang mga kinararoonan at kung ano ang wika at kulturang meron po sila. At tayo po nga ay narito ngayong hapon at itinatampok po natin ang ilang mga katutubong wika sa hapon ito. Ito po ay ang mga wika at pamayanan na kanilang kinakatawan. Una po ang komunidad ng Ata ay matatagpuan sa mga bayan ng Cadiz, Sagay, Calatrava, Don Salvador, Benedicto, sa Negros Occidental. Meron silang populasyon na 510 batay sa PSA Census 2020, pagtatanim, pangangaso, pangangalap ng lamang dagat at panghuhuli ng lamang ilog ang kanilang karaniwang hanap buhay. Ang pinakamaraming bilang ng Ata ay matatagpuan sa Sitio Manara, Cadiz. Inata ang ikalawa na makikita naman po sa iba pang pamayanan sa ating bansa at Hatang Kaye na atin din pong itinatampok ngayon. At ito po, itong pangwika na atin pong pinakikilala dito sa ating exhibit na tulad na nabanggit ko ay nanganganib na po ang kanilang wika. Maraming salamat po at isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Maraming salamat Tagapangulong Casanova. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang mensahe mula sa ating kagalang-galang mahal na Senator Loren Legarda. Hihilingin ko ng ating mga guest of honor na mga ata at mga kapatid na katutubo ay katalikod sa likod ko. Salamat po sa inyong pagdalo sa Senado. Welcome to the Senate to our English people. Para
maganda. Ang gawain ngayong araw ay ang ikalawang serye ng exhibit sa nanganganib na wika. Ang unang exhibit na ganap noong Nobyembre 2023, kung naalala nyo. Sa taong ito, tampok ang mga wikang hatang kaye ng mga remontado na matatagpuan ang komunidad sa Tanay Rizal at General Nacar, Quezon. Ang wikang inata ng mga ata na ang komunidad ay nasa Cadiz, Negros Occidental. Ang hatang kaye at inata ay kabilang sa 36 na wikang nanganganib na maglaho. Ang kanilang komunidad ay matatagpuan sa kabundukan, pero bumababa sila sa bayan para ibenta ang kanilang mga produkto, mamili ng kanilang mga kailangan na wala sa bundok, maghanap buhay, at marami pang iba. Ilan ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng language shift sa kanilang komunidad. Mas nagagamit nila ang wika ng sentro kaysa sa kanilang katutubong wika. Bagaman, kailangan ito upang makasabay sila sa pagbabago ng panahon, kailangan ring ipreserba at palaguin ang paggamit ng inyong katutubong wika. Ang pagtatampok sa inyong mga awit, ritual, likhang kamay sa exhibit na ito ay patunay na nariyan pa ang inyong wika at ang inyong mayaman na kultura, kaya huwag ninyong hayaan ito maglaho dahil kayo po ang nagbibigay ng buhay sa ating kultura. Nasa ikatlong taon na tayo ng 2022 hanggang 2032 International Decade of Indigenous Languages. Patuloy ko hinihikayat ang mga ahensya ng pamahalaan, nandito NCCA, si Bernan, at iba pang mga entities na paigtingin ang mga programa at proyektong magpapasigla sa wika at kultura ng katutubong mamamayan. Sa mga IPs, lalo na sa mga leader ng mga ICC, malaki ang tungkulin na inyong ginagampanan upang mapasigla ang inyong wika, mapanatili ang inyong kultura. Isang malaking hamon sa inyo na patuloy maipasa sa susunod na henerasyon ang mga wika at kultura. Naniniwala ako sa inyong kakayanan na gawin ito at kami po ay patuloy na sumusuporta sa inyo at sama-sama po natin bibigyan ng sigla ang mga nanganganib na wika. At mula rito sa lungsod ng Pasay, Nolan Ariola nag-uulat para sa Leader News Philippines.